Mga kapasta, tawagin niyo na lamang po akong Lenny, isang lady guard. Itong ibabahagi ko sa inyo ay naging karanasan ko nung nagtatrabaho ko sa isang kumpanya sa Laguna. Hanggang ngayon naman ay doon pa rin po ako nagtatrabaho. Pero hindi ko lang kasi talaga makakalimutan yung pangyayaring yun nung bago pa lamang po ako noon. Sa gate 1 ako ng company na assign, kung saan ako yung nag-check ng mga pumapasok at lumalabas na empleyado. Ako po ang may hawak ng logbook. Dahil bago pa lang ako, kaya kinikilala ko muna yung mga empleyado. Pero sa laki po ng kumpanya at sa dami nila, mahirap talagang kilalanin lahat. Meron lang po akong natatandaan na tumatatak sa isip ko. Dahil na rin yung iba po ay palabati at talagang madaling tandaan ang muka. May isang partikular na empleyado ngang nakatawag ng atensyon ko dahil naman sa kakaibang kilos niya. Naka-uniforme po siya ng HR tapos lagi siyang nakayuko para bang ang lungkot ng buhay niya. Isa pa, tuwing uwian ko lang po siya nakikita. Ang duty ko po kasi ay umaga, pasukan ng mga empleyado at uwian ng 3:00. Hindi po ako magtataka kung nakikita ko siyang pumapasok at hindi ko siya nakikitang umuuwi kasi baka po nag-overtime, hindi po ba? Iba na po ang guard sa gate kapag gabi na. Ang kaso po, minsan ay hindi ko po siya natsyempohan sa umaga. Tuwing uwian lang po talaga ng hapon. Inaabangan ko nga talaga siya kasi naku-curious po talaga ako. Pag titingnan ko naman po yung logbook ay nandoon naman po yung oras ng pagpasok niya. Hindi na nga po ako nakatiis kaya nagpusisa na ako sa kapwa ko lady guard na kasama ko sa duty. Tinanong ko siya kung nakikita niya bang pumapasok si Miss Susan Tuason. Hindi po niya tunay na pangalan. Basta alam ko po ang name niya kasi nakikita ko sa ID niya. Nagulat pa po yung kasama ko. Ang sabi niya, sino daw bang Miss Tuason na sinasabi ko? Ang kilala niya raw na Miss Tuason na taga-HR ay matagal ng patay. Napalunok po ako at nanindig talaga ang balahibo ko. Sabi pa niya, hindi ko na raw yun naabutan kasi 2 taon na daw po mula nang mawala yun. Magdadalawang buwan pa lang naman ako noon. Sabi niya pa ay hindi ko na raw yun naabutan dahil 2 taon na daw ang nakalilipas mula nang mawala yun. Dali-dali ko pong chinek yung logbook para ipakita yung time ng pagpasok ni Miss Tuason. Pero nagtaka ako kasi nawala na bigla doon sa logbook. Ramdam ko talaga yung pananayo ng balahibo ko. Kaya pala hindi ako mapalagay sa empleyado na yun dahil multo na lang ang nakikita ko. Kinilabutan din po yung kasama ko. Nakakatakot daw pala akong kasama dahil may third eye daw pala ako. Ang sabi ko naman sa kanya, wala akong ganun. Kung totoo man na multo lang ang empleyadong yun na nakikita ko, first time ko po yun na makakita ng multo. Ang akala ko nga dahil nalaman ko na multo lang siya ay hindi na po siya magpapakita uli sa akin. Pero nung hapon din yun ay nakita ko na naman siya. Hindi ko po alam kung anong magiging reaksyon ko, kung matatakot ba ako o hahayaan ko na lang. Hindi ko kasi alam kung bakit siya nagpapakita sa akin. Wala naman po kaming koneksyon. Hindi ko po maiwasan na hindi matakot, kaya kapag oras na po ng uwian at alam kong paparating na siya, ay umiiwas na lang ako ng tingin. Kumakabog po ang dibdib ko, tapos panay ang dasal ko na sana naman ay hanggang doon lang ang pagpapakita niya at wala yung ibig sabihin. Mga kapasta, 1 taon mahigit na po ako dito sa kumpanya. Ewan ko po kung maniniwala kayo. Pero hanggang ngayon ay nakikita ko pa rin po yung multo na yon tuwing uwian. Gandang morning po sa lahat. Ako po si Mika, mga kapasta. May kwento po akong hindi ko alam kung katatakutan nyo. Pero para sa akin po, nakatatakot po talaga. Tungkol po ito sa naging kasumba ko noon na si Belay.
Isa siya sa mga naging kasabayan ko sa team namin. Malaking babae po siya. Sabihin na nating mataba at sobrang aktibo. Yung tipong kapag kasama mo siya ay hindi pwedeng lalamya-lamya ka. Talagang ipupush ka niya na gumalaw at maging energetic gaya niya. Kahit po napakalaki niya ay hindi yun naging hadlang sa mga gusto niyang gawin. Kabilang na nga po yung pagsusumba. Tapos siya pa po yung nag-i-encourage sa akin na ituloy ko yung pagsusumba ko. Kasi nasabi ko sa mga kasama ko na parang ayaw ko na. Hanggang isang araw, ginulantang kaming lahat ng balitang pumanaw na si Belay. May kinalaman sa health ang ikinasawi niya. Nalungkot kaming lahat dahil nawalan kami ng kasama at yung pinakamaingay at aktibo pa ang nawala. Kaya naman talagang naging matamlay ang team namin. Isang beses, habang nagpa-practice kami ng sasalihan naming Zumba, sa gitna ng pagsasayaw namin ay parang narinig ko yung boses ni Belay na sumasabay sa pagsigaw ng mga kasama ko. Kasama kasi yun sa step namin. Naisip ko naman na baka nagkakamali lang ako ng dinig. Baka namimiss ko lang si Belay kaya ganon. Pero mataman ko pong pinakinggan. Narinig ko talaga ang sobrang pamilyar na boses. Nagpalingalinga ako at halos nawala na po ako sa focus. Nasigawan pa nga po ako ng instructor namin. Hindi ko na lang alintana yung sigaw sa akin, lalo na nang mapatingin ako sa malaking salamin sa harap namin kung saan nakita ko po yung refleksyon ng pinakadulo ng linya. Si Belay. Nandoon po si Belay, nakatayo sa likuran. Kinusot-kusot ko pa po yung mata ko pero hindi talaga siya mawala sa paningin ko. Kaya hindi na ako nakatiis. Umalis na po ako sa linya at umiyak. Nagulat pa silang lahat kasi ang sabi ko ay nakita ko si Belay. Nandun siya sa pinakadulo. Halos sabay-sabay silang napalingon sa itinuro ko. Kaso wala silang nakita at wala na rin talaga doon si Belay. Nawala na siya. Pero kanina hindi talaga ako nagkamali o namamalik mata. Kitang-kita ko siya habang nakatayo roon. Iginiit ko yun sa mga kasamahan ko. Ang sabi naman ng instructor namin ay umuwi na lang daw muna ako at magpahinga. Kaya naman ay inayos ko na agad ang mga gamit ko at uuwi na talaga ako. Nung palabas na ako ng room na yun na pinagpapractice na namin ay napatingin uli ako sa kinakitaan ko ng multo ni Belay. Muli pong nanayo ang mga balahibo ko dahil nandoon na naman siya. Nakatayo lang at nakatingin sa direksyon ko. Hindi man po ganun kalinaw ang imahe niya ay kitang-kita naman na siya yon sa bulto at sa taas po ng katawan. Pero ayoko na pong dagdagan ng takot ng katim ko kaya nagmamadali na po akong umalis. Una at huling pagpapakita na sa akin yun ni Belay. Natakot ako ng sobra. Pero sa huli ay naisip ko na rin na dapat ay hindi ko siya kinatakutan dahil naging mabuti naman ang samahan naming dalawa. Baka gusto lang niya talagang magpaalam sa akin kaya siya nagpakita. Isang maaliwalas na pagbati po sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Angelica mga kapasta. Isa rin po akong masugid na taga-subaybay ng channel na ito. Naisipan ko lang din pong i-share ang hindi ko makakalimutang karanasan sa mismong bahay po namin sa Tarlac. Yung bahay pong yun ay nabili lang namin sa murang halaga dahil kakilala ng mama ko yung may-ari at nag-migrate na po sila sa ibang bansa. Kaya naman ibinenta nila yung bahay. Pero dahil nagtatrabaho po ako bilang lady guard sa isang mall sa Cubao, kaya naman po bihira akong umuwi doon. Mama ko lang po at 2 kapatid at isang pamangkin ang talagang nakatigil sa bahay na yon. Habang ako po ay nangungupahan sa isang maliit na kwarto para may matuluyan lang na malapit sa trabaho. Kapag naman po day off ko ay hindi pwedeng hindi ako uuwi. Saktong birthday ko po noon at nagkataon pa pong day off ko. Excited akong umuwi
dahil balak ko pong ilabas sila mama. Kakain lang sa kung saan nila gusto bilang selebrasyon ng birthday ko. Pero pagdating ko po sa bahay ay nagulat ako kasi walang tao. Walang nagbukas pagkatok ko. Buti na lang po at may dala akong sariling susi. Nang mabuksan ko na po yung pinto ay medyo kinabahan ako dahil napakatahimik po sa loob. Hindi ako sanay kasi yung mga kapatid kong lalaki ay parehong mahilig magpatugtog yon. Kaya hindi po natatahimik ang bahay namin ng ganon. Gusto kong isipin na baka may sorpresa silang inihanda para sa akin. Pero ewan ko ba mga kapasta kung bakit iba agad ang pumasok sa isip ko. Hindi po maganda. Dahil wala naman akong dalang baril, kaya naman naghanap ako ng pwede kong ipanlaban sa posibleng panganib na naroroon. Nakita ko po yung map na nakasandal malapit sa CR namin. Kinuha ko yon at dahan-dahan akong pumakbang papasok sa loob. Biglang nahagip ng mata ko yung aninong dumaan sa pintuan ng kusina. Tinawag ko ang pangalan ng mama ko at ng mga kapatid ko. Baka isa sa kanila yon. Pero walang tumugon. Pagpunta ko ng kusina ay wala naman akong nakitang tao. Pagkatapos ay napalingon ako nang bumagsak yung flower vase sa sala. Dali-dali kong pinuntahan at takang-taka ko dahil wala rin akong nakitang tao doon. Nabuhayin ako ng loob nang marinig kong may mga yabag sa itaas. Tsak na nasa itaas sina mama, kaya siguro hindi nila ako naririnig. Pinulot ko muna yung vase na nabasag na pinagtatakhan ko kung papaanong nalaglag at yung aninong nakita ko sa kusina. Umakyat na ako sa itaas at tinawag ulit sila mama. Pero nadagdagan lang yung takot ko at kaba ko nang malaman kong wala sila ron. Hindi ako pwedeng magkamali. Dinig na dinig ko yung mga yabag. Isa-isa kong tsinek ang 3 kwarto. Yung kwarto ni mama nakalak. Yung kwarto ng mga kapatid ko nakabukas. Pero wala sila ron. Yung bakanting kwarto naman na nakalaan sa akin ay nakalak din. Pero nabuksan ko dahil nasa akin naman yung susi. Nagsimula na akong maalarma nang masiguro ko na wala talaga sila sa loob ng bahay. Pagkatapos ay nakarinig naman ako ng mga yabag na patakbong tila ba pababa ng hagdan. Kasabay nun ay yung hagik-hika na parang boses ng mga bata. Para bang naghahabulan sila o naghaharutan. Nagtayuan yung mga balahibo ko at halos hindi ko na maihakbang yung mga paa ko dahil sa sobrang nerbiyos. Nagdasal ako ng nagdasal at nagulat pa ako nang biglang tumunog yung cellphone ko. Kapatid kong lalaki ang tumatawag, kaya naman ay sinagot ko agad. Ang sabi niya pa sa kabilang linya, kanina pa raw nila ako tinatawagan. Bakit daw hindi ako sumasagot? Nag-aalala na daw sila. Pagtingin ko ng history ng tawag sa cellphone ko, ay marami na nga pong missed calls galing sa kanila. Hindi ko alam kung bakit hindi ko yun naririnig. Ang sabi pa ng kapatid ko, nasa isang restaurant daw sila malapit sa bahay namin. Inihintay daw nila ako doon para doon i-celebrate ang birthday ko. Matapos kami mag-usap ng kapatid ko, ay nagpatugtog ako ng malakas na music mula sa cellphone ko. Dahil natatandaan ko yung sabi ng lola ko, ayaw daw ng mga espiritu ng maingay. Natatakot yata sila o ano. Pagkatapos ay umalis na din agad ako sa bahay. At nang magkita-kita kami nila mama, nagsuggest ako na pabindisyonan yung bahay para lalo pa kaming mabless ni Lord. Hindi ko sinabi na ang totoong dahilan nun ay yung kakatuwang naranasan ko. Ayokong matakot sila dahil sila lang naman ang naninirahan doon. Ako po si Eunice. Mabiyayang araw sa inyo mga kapasta. Ang kwentong ito ay naranasan ko noong panahong mahilig pa akong magsumba. Dati kasi ay hindi po talaga magandang shape ng katawan ko. Kaya napilitan akong sumali sa Zumba sa pag-aaya na rin po ng kaibigan ko. Nung una ay okay naman po ang lahat. Mababait ang mga kasumba ko, pati na rin po ang mga instructor namin.
Pero hindi nagtagal ay nagkaroon po kami ng problema sa lugar na ginagamit namin. Kaya napilitan kaming maghanap ng ibang lugar na magagamit. Sa totoo lang kasi ay wala naman pong budget yung grupo namin para makapagrenta kami ng maayos na lugar. Isa sa mga kasumba namin yung nagsuggest na doon na lang daw kami sa lumang basketball court sa lugar nila. Yung court na yon ay parang abandonado na. Matagal na raw yung hindi nagagamit dahil may bago na daw ipinatayong court. At isa pa ay medyo liblib kasi ang pwesto nito. Kaya hindi rin puntahin ng mga tao. Pagkatapos talahiban pa at matataas po yung punong nakapalibot dito. Umokay naman kaming lahat kasi bukod sa walang renta doon ay mapresko pa. Kaya lang, isa rin daw sa dahilan kung bakit hindi na ginagamit ang court na yon ay dahil marami raw nagpapakita doon na sari-saring nakakatakot na nilalang. Tinawanan lang yun ang grupo namin dahil alam naman ng lahat na kahit saang lugar ay may kwentong nakatatakot. Hindi lang doon at sigurado naman na walang magpapakita sa amin dahil marami kami. Nung magsimula na nga kami magsayaw ay noong ko naramdaman yung kakatwang pakiramdam na para bang may nanonood sa amin. Kahit wala namang kaming audience, parang napakaraming mata na nakamasid sa amin. Ako po talaga mga kapasta, nakakakita talaga ako ng mga multo. Pero nung panahon na yon, matagal na po mula nang huli akong makakita. Nasa lahi po kasi namin yon. Nasa kalagitnaan na po kami ng pagsasayaw nang mapatingin ako sa bandang talahiban. Muntik na ako mapasigaw mga kapasta nang makita kong hanay ng mga taong sobrang itim at walang damit. Sa kabilang banda ay meron din, ganun din pong hanay. Paglingon ko sa likuran ay meron din at mas marami. Namutla ako sa takot at napansin yun ng mga kagrupo ko. Alam kong hindi nila yun nakikita dahil kung nakikita nila yun, malamang ay nataranta na sila at tumakbo na. Nagdalawang isip ako kung sasabihin ko ba sa kanila o sasarilinin ko na lamang. Inisip ko kasi na baka nga matakot sila at mahirapan na naman kaming maghanap ng bagong lugar. Pero kung hindi ko naman sasabihin, ay hindi ko alam kung ano ang intensyon ng mga nilalang na kasalukuyang nakikita ko ng mga oras na yon. Baka manakit sila o kung ano pang mangyari sa mga kasama ko. Nanginginig talaga ako sa takot habang yung mga itim na kakatuwang nilalang ay nananatiling nakatayo sa pwesto nila at nakatitig sa amin. Napilitan akong sabihin sa mga kasumba ko kung anong dahilan ng pamumutla at panginginig ko. Bahala na kung hindi sila maniwala. Pero naniwala naman sila at natakot din gaya ko. Kaya agad-agad kaming nagligpit ng mga gamit at sabay-sabay na umalis sa lugar na yon. Nung paalis na kami, nilingon ko pa yung kakatuwang nilalang na nakita ko at nakasunod pa rin yung tingin nila sa amin. Mga kapasta, may kwento po akong gustong ibahagi sa inyo tungkol sa karanasan kong hindi ko lubos mapaniwalaan. Ako po si Rialisa at nangyari ang kakatuwang karanasan kong yon sa probinsya namin sa Batangas kung saan nagtatrabaho ako sa isang kumpanya bilang lady guard. Matagal po akong nag-morning shift kaya bago ako nalipat sa gabi ay okay naman sa akin. Hindi naman po ako duwag. Umuuwi nga po ako ng hating gabi sa amin na mag-isa. Kaya ko pong depensahan ang sarili ko sa kung sakali mang makaengkwentro ako ng masasamang loob o kahit pa masasamang elemento. Yung kumpanyang pinagtatrabuhan ko ay medyo hindi po maganda yung location. Walang katabing kumpanya at wala rin pong kabahayan doon. Kaya kami-kami lang na mga kasama kong guard. Kaya hindi po maiwasan na makapagkwentuhan kami ng nakatatakot. Dalawa po kaming lady guard na naka-duty sa gabi at isang security guard. Habang nasa loob kami ng guardhouse, napansin kong may isang lalaki sa di kalayuan.
Nakatayo sa tabi ng puno at nakatingin sa amin. Nakasuot ito ng long sleeve na white at itim na pants. Itinuro ko sa mga kasama ko. Nakita naman nila kaya sigurado akong hindi multo yung nakikita ko. Pero pare-pareho kaming nagtaka at kinabahan dahil hindi tumitinag yung lalaki sa pagtingin sa direksyon namin. Gusto kong lapitan pero pinigilan ako ng mga kasama ko. Baka raw may hinihintay lang doon. Huwag na lang daw naming pakialaman. Baka raw mapahamak pa ako. Kaya naman hinayaan na lang namin. Pero makalipas ang mahigit 1 oras ay naroon pa rin ito at nakatingin pa rin sa direksyon namin. Malalim ng gabi kaya imposibleng may hinihintay pa rin ito doon. At saka hindi nagbagong pwesto niya. Kaya hindi na ako nagpapigil pa sa kasama ko. Lumabas ako sa guardhouse at lalapitan ko na talaga. Habang papalapit ako ay bigla akong nakaramdam ng kaba nang makita kong napangiti yung lalaki. Binunot ko pa yung baril ko at inihanda ko pa sa posibleng panganib. Sa isip ko ay tatanungin ko lang siya kung anong ginagawa niya ron kahit gustong gusto ko na siyang sitahin. Pero nung medyo malapit na ako, bigla akong napaatras kasi napansin ko yung mga ngipin niya. Nakalabas dahil sa maluwang na pagkakangiti niya. Parang ngipin ng halimaw, yung pasigsag at talagang matutulis. Tapos yung mga kuko niya, sobrang hahaba at nakapangingilabot po talaga ng gusto. At yung mga paa niya ay hindi rin nakalapat sa lupa. Ikinasa ko agad ang baril ko at itinutok sa kanya. Pero bago pa ako makakilos ulit, ay bigla niya akong inatake. Natumba ako at binalot na talaga ako ng takot nang makita kong kakagatin niya yung mukha ko. Buti na lang at naiiwas ko habang pilit ko siyang itinutulak mula sa pagkakadagan niya sa akin. Narinig ko pa ang sigaw ng mga kasama ko na siguro ay papalapit na sa amin. Nagawa ko naman siyang itulak at hindi ako nagdalawang isip na paputukan siya. Nagpaputok na din po yung mga kasama ko pero ganun na lamang ang gulat namin dahil parang hindi siya tinatalaban ng bala. Kahit sigurado naman ako na natamaan ko po talaga siya at nakita namin kung paano siya tumakbo papalayo. Yung posisyon na nakaupo tapos nakalapat yung mga kamay sa semento. Parang palaka po. Nakita namin sumuot siya sa halamanan pero hindi na namin sinundan dahil nag-alala kami na baka meron pang ibang tulad niya roon. Isa pa, hindi namin pwedeng iwanan ang guardhouse. Mga kapasta, hindi kami sigurado ng mga kasama ko kung anong klaseng nilalang yun na inakala naming tao base lamang sa pagtayo niya at sa damit. Nakabalik na kami sa guardhouse ay hindi pa rin matapos-tapos ang kabog ng dibdib naming tatlo dahil sa nasaksihan namin. Mula noon ay nagbaon na kami ng mga pangontra sa aswang. Suspetsa kasi namin ay isang uri ng aswang yon. Kahit na hindi kami sigurado ay mainam na rin na maging handa. Sabi pa nga ng kapwa ko Lady Guard, baka raw kaya yun nandun ay nagmamanman yun kung paano ba kami mabibiktima. Kung ganon, ang lakas naman ng loob niyang magpakita kasi hindi ba, dapat kung nagmamanman siya ay nakakubli lamang ito. Kakatuwa po talaga ang nilalang na yun na hindi nagpapatahimik sa akin. Kahit sa panaginip ko ay nadadala ko pa po yung karanasan na yun. Makubabawan ba naman ako at muntik pang makagat.